Mark chapter 2, verses 1 to 12. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 12. Verse 1. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Kayo po. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Verse 4. And when they would not come unto him for the press, they uncovered the room where he was. And when they had broken it up, they led up the bed wherein the sick of the palsy. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Verse 6. But there were certain who scribes sitting there, and reasoning in their hearts. Why doth this man that speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Verse 8. And immediately when Jesus perceived in spirit that they reasoned in his thoughts, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and take up thy bed and walk? Verse 10. But that ye may know that the Son of Man hath power where to forgive sins, he said to the sick of the palsy. I say unto thee, Arise and take up thy bed and go thy way into thine house. Verse 12, altogether ready read. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Tayo po lahat ay umupo kung hindi tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa buhay na ipinahiram mo po sa amin, sa inyo pong kabutihan, katapatan, sa kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin, sa kapatawaran, katubusan ng aming pong mga kasalanan. Na ang aming pong Panginoong Sus nagbuwis ng kanyang buhay, nagsakripisyo po doon sa krus, upang kami po ay bigyan ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Salamat po Ama sa inyong pong dakilang pag-ibig na ibinigay po sa amin. At sa umagang ito, kami po ay sama-sama na lumalapit pa rin po sa inyong pong mapagbiyayang trono, nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Banal Espiritu, patawad po. Ama, salamat na kayo po ay patuloy na gumagabay sa amin. Salamat, kailanman hindi mo po kami pinabayaan. Salamat na kami po ay binigyan mo po ng pribilehyo, na kami po ay magamit sa inyong pong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Salamat po Ama sa inyong pong banal na salita, na muli aming pong mapapag-aralan ngayong umaga. Dalangin ko po Panginoon na inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko po Panginoon na ikaw siyang may taas, pangalan mo ang mapapurihan at ang mabigyan ng kaluwalhatian. At dalangin ko po Panginoon, nalalaman mo po ang nangyayari sa buong mundo, nalalaman mo po ang mga kaguluhan, digmaan sa iba pong bansa. Ito po'y aming po inilalapit sa inyo. Dalangin po namin na magkaroon na po ng kapayapaan, at dalangin po namin matigil na ang mga kaguluhang ito. At dalangin din po namin po Panginoon na kami po bilang inyong mga lingkod, bilang kami po ay nananampalataya sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga biyaya. Dalangin ko po Panginoon na ang buong mundo, ang bawat tao sa mundong ito, magkaisa, magtulungan, huwag magsiraan. Huwag namin laging tingnan ang pagkakamali ng aming pong kapwa. Dalangin ko po Panginoon na talagang sa panahong ito ay aming pong pairali ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. Salamat po Panginoon, at dalangin ko po Panginoon ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Sila po ay magkaisa, sila po ay magpatawaran, sila po ay magtulungan sa ikasusulong at ikauunlad ng bayang ito, ng bansang ito. Salamat po Panginoon. Gabayan mo po sila, pagkalooban mo po sila ng knowledge at wisdom. Salamat sa umagang ito sa iyong banal na salita.
Muli, ito po yung aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At talagang napakaganda na kung ito pong bahay sa bahay ito ay mapuno. Sapagkat hindi naman po tayo pagkakalooban ng Panginoon na isang napakalaking property kung hindi po natin mapupuno ang bahay sa bahay ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto natin, di ba? Gusto natin magkaroon talaga ng masigit pa na mas maganda na sambahan sa lugar na ito. Pero hindi po yun mangyayari kung tayo po ay hindi po ito mapupuno. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong matakot na mag-imbita ng inyong mga mahal sa buhay upang sila po ay mailapit natin sa Diyos kay Kristo. Ito ang kailangan natin sa ating panahon, na talagang ang mga tao ay ilapit sa Diyos kay Kristo, sapagkat ang mga tao ngayon ay napapalayo na sa ating pong Panginoong Jesus. Ang mga tao ngayon ay talagang wala nang inisip kundi mga kalayawan sa mundong ito. Mga tao ngayon ay nakalimot na sa ating Diyos, sa tunay na buhay at makapangyarihang Diyos. Nakalimot na po sila sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, sabi nga po ng verse 3, and they come unto him bringing one sick of the palsy, so which was born of four. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. Kaya mga kapatid, mga minamahal, each one, sana ang bawat isa sa atin, bring one. So, maaaring ito yung title, pero mga kapatid, mga minamahal, hindi ibig sabihin ito na kapag nakapagdala ka na ng isang kaluluwa, di ba, Brother Edwin, ay titigil na tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. No. Amen? So, nais talaga ng Diyos sa atin magdala ng isa. Pero hindi ibig sabihin na kapag may nadala ka ng isa, may naakay ka ng isa kay Kristo, tumigil ka na. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang ating pong Bible muna sa John 15, chapter 15, verse 8. Ano po ang sabi po ng Bible? Sabi po dito, mga kapatid, mga minamahal, sa verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So mga kapatid, inaasahan sa atin na tayo po ay magbubunga, mag-aakay ng kaluluwa. Iimbitahan natin ang ating mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho, kamag-anak, akayin natin kay Kristo. Herein is my Father glorified. Sa ganun po mga kapatid, kung tayo pinagbubunga, nag-aakay ng kaluluwa, naluluwalhati ang Diyos. Maaring mapera ka nga, mayaman ka nga, pero ang tanong, nabibigyan mo ba ng kaluwalhatian ang Diyos? Maaring ikaw ay nakakapamasyal sa iba't ibang dako ng bansa, nararating mo ang lahat ng bansa na naisip mo, pero ang tanong, nabibigyan mo ba ng kaluwalhatian ang Diyos? Amen po ba? So mga kapatid, verse 16, ang sabi po dito, tingnan po natin sa verse 16, ye have not chosen me, sabi po ng Panginoon Jesus, hindi nyo ako pinili, but I have chosen you. Kayo ay aking pinili and ordain you, na kayo ay aking itinalaga. Saan tayo itinalaga ng Panginoon? Sabi po dito, that ye should go, kayo ay humayo. Amen? Humayo kayo and bring forth fruit, mag-akay ng kaluluwa, magdala ng bunga. Yun po ang nais ng Diyos sa atin ng Panginoon Jesus, and that your fruit should remain. Dapat yung ating naaakay, mga kapatid, mga minamahal, inaalagaan natin. Amen? Na talagang tinuturuan natin silang tumibay sa kanilang pananampalataya, na talagang ipakita natin sa kanila tayo mayroong malasakit sa kanila, malasakit na talagang sila ay mailapit sa ating pong Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yung po sinabi po dito na talagang that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask. Alam nyo, napakaganda ng pangako ng Panginoon Jesus kapag ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa. Sabi po dito, whatsoever you shall ask of the Father, anuman ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. So mga kapatid, hindi nais ng Diyos na tayo hingi lang ng hingi sa Kanya. Dapat tayo po, kung tayo po ay humihingi sa Kanya ng protection, humihingi tayo sa Kanya ng wisdom, humihingi tayo sa Kanya ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa ating karamdaman, dapat mayroon din tayong ginagawa para sa Diyos kay Kristo. Ay ang ibang tao,
Pahingi na lang ng pahingi. Kaya ang Diyos hindi na Panginoon, kundi pahingi noon. Diba? So yun po mga kapatid, tingnan pa po natin ang mga talata sa Luke chapter 15 verse 10. Tingnan po natin. Sabi po dito sa Luke chapter 15 verse 10. So mga kapatid, mag-akay ng kaluluwa. Ito yung panahon na dapat tayo po'y nagbubunga. Ito yung panahon dapat tayo nag-aakay ng kaluluwa. Inaakay natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga kaibigan, kapatid, katrabaho, kamag-anak. At ang sabi nga po dito, likewise I say unto you, there is joy. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So naggagalak ang mga anghel sa langit kapag mayroong isang tao, isang kaluluwa na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Amen? So mga kapatid, natutuwa ang Diyos, nagagalak ang Diyos sa taong nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So mga tao ngayon talagang sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa buong mundo, ay talagang patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Para bagang ang katwiran nila ay sila ngay masama, gagawa na rin ako, gagaya na rin ako sa kanila. That is wrong. Mali po yun. Natularan ang mali. Dapat ang tinutularan ay kung ano ang tama, kung ano ang maganda, kung ano ang mabuti. Yun ang dapat tularan. Amen po ba? Pero ngayon, kapag nakita na talagang yung kanilang idol na artista na ang suot ay ganito, abay tinutularan na. Di ba? Kapag nakita ang kanilang idol na artista ang suot ay biting sa tela, labas ang puso, abay tutularan na. Di ba? Kapag nakita nila ang kanilang mga idol na artista mayroong tattoo, ay talagang magpapatattoo na rin sila. So mga kapatid, mga minamahal, tularan, gawin kung ano ang tama at mabuti. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, yan po ang sinasabi po ng mga talata. And then John chapter 1, tinan po natin. John chapter 1, verse 40 to 42. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible. Each one bring one. Mga kapatid, mga minamahal, malapit na bumalik ang Panginoong Jesus. Nangyayari na ang lahat ng mga signs, nangyayari na yung mga palatandaan, nagkakaroon na ng mga digmaan, nagkakaroon na ng mga pandemic, pestilence. So sa lahat ang dako ng mundo ay lumilindol, kagabi ay lumindol. Kung inyo po naramdaman, kagabi po ay lumindol. Mahina nga lang po dito sa atin. So mga kapatid, ito po yung araw, ito yung panahon, dapat yung ating mga mahal sa buhay, inaakay natin kay Kristo. Sana tayo po mga nandito ngayon ay talagang tayo nag-aakay kay Kristo, hindi tayo maging katitisuran. Amen? So verse 40, sabi po dito, tingnan niyo po, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew. So si Andrew ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Wala ang isang Andrew. Okay, so nandito ang isang Andrew. So si Andrew. Ngayon, ano pong ginawa ni Brother Andrew? Sabi po dito. So sabi dyan, speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. So si Andrew, mga kapatid, ay kapatid ni Pedro or ni Peter. Then verse 41, he first findeth his own brother. So nung naligtas si Andrew, nanampalataya kay Kristo, tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, so una niyang hinanap ay ang kanyang kapatid. Una niyang hinanap ay ang kanyang kapatid sapagkat nandoon ang desire ni Andrew na ang kanyang kapatid ay maligtas, na ang kanyang kapatid ay makakilala kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga naman, dapat ganun din tayo. Kung tayo po ay ligtas, sinasabi natin tayo palangit, dapat ang desire ng ating puso, akayin ang ating mga mahal sa buhay, iturong si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, hindi gawa, hindi reliyon. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Amen? And then ano pa sabi po dito? And then sa verse 41, and saith unto him, we have found the Messiah, natagpuan namin ang tagapagligtas, natagpuan namin si Kristo na Panginoong tagapagligtas. So mga kapatid, mga minamahal, matagal na tayong Kristyano. Meron na ba tayong nakakay kahit isa? Matagal na tayong Kristyano. Meron na ba tayong nasira ng salita ng Diyos ng kaligtasan? So yun po ang ginawa po ni Andrew. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po yung panahon, ito yung araw na dapat nag-aakay tayo ng kaluluwa. Hindi kung ano-ano yung ating inaatupan, hindi kung ano-ano yung ating ginagawa sa ating buhay, sa ating kapwa. Minsan kasi nakikita natin sa ibang tao, nagkakagulo na nga sa ibang bansa.
di ba, ay siraan pa rin sila ng siraan. Laging hangahanap nila ay kung ano ang kasisira ng kanilang kapwa. So mga kapatid, dapat kung ganito mayroong kaguluhan, tayo nagkakaisa, tayo ay nagtutulungan. Amen? So mga kapatid, yun po ang sinabi po dito, and sabi dito, which is being interpreted Christ. Amen? So talagang hinanap agad ni Andrew, and he brought him to Jesus, and he brought him to Jesus. Idinala niya, inakay niya kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ayaw ng Diyos ang mga tao ito'y mapahamak sa impyerno. Ayaw ng Diyos na danasin ng mga tao ito ang 7 taong kahirapan. Amen? Kaya mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos, humahamon sa atin, mag-akay. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation as stone. So mga kapatid, mga minamahal, sana na maakay natin. Ako po ay nagpapasalamat. Meron akong 3 pamangkin na talagang nabautismuhan na sa baptist. Na sila po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Prayer ko po na talagang maligtas ang aking mga mahal sa buhay. Kasi, alam nyo, minsan ko na sinabi, lagi ko po itong sinasabi, na talagang ang mag-akay ng kaluluwa, evangelism is hard, but to see your loved ones going to hell is even harder. To see your loved ones going to hell is even harder. Masakit, di ba? Na tayo'y nagsasabing tayo ligtas, masakit sa ating makita natin ang ating mga mahal sa buhay na sila ay doon mapupunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, mga minamahal, each one, bring one. So mga kapatid, mga minamahal, if we are saved, our heart desire should be our loved ones to be saved. Kung tayo po ay nagsasabing ligtas, sinasabi natin tayo ligtas, dapat ang desire ng ating puso ngayon ay maligtas din ang ating mga mahal sa buhay. Tanggapin nila si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Wala nang iba. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. So, ang mundong ito dinaya ng maraming katuruan. Ang mundong ito'y dinaya, binulang ng dyablo ng ating kaaway. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to do something. Kailangan gawin natin yung ating part. Hindi tayo dapat nagtutulog-tulugan. Hindi tayo nagsasawalang kibo. Hindi tayo dapat tumahimik na lamang. So nakikita natin ang mga kaguluhan sa ibang bansa. So ito ang dapat na desire ng ating puso, ng ating buhay. That our loved ones to be saved. It is good to see that every members of the family are saved. Amen po ba? So nandito si Brother Andrew. Sinira ng kanyang magulang, nakasama na natin dito ang kanyang magulang. Nandito si Brother Andrew kasama kanyang asawa at anak. Amen? Nandito ang, sino pa? Sina Brother Rocky, nandito. Hindi lang kasama ang 2 anak. Di ba? So nandito ang sina Brother June, di ba? So it is good to see that every members of the family are saved. Napakagandang makita na bawat membro, lahat ng membro ng pamilya ay ligtas na kay Kristo. Amen? It is the best thing that the whole or all members of the family are serving the Lord our God. Napakagandang bagay na makita talaga na lahat ng membro ng pamilya na nagsasabing sila ay ligtas ay talagang naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? Salamat, purihin ng Panginoon, kayo po ay nandito this morning, maaring mainit diya sa inyong kinauupuan. Pero salamat, kayo po ay nagtitiis. Salamat, kayo po ay willing makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talaga. Kaya nga po mga kapatid, unang mission anniversary pa lamang, yung tema po dito, as for me and my house, we will serve the Lord. Wala pa akong pamilya, pero this is my desire. Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa at anak. Nandito muna, Pastor. Kasi gusto ko maging example po sa inyo. Gusto ko maging halimbawa sa inyo na as for me and my house, we will serve the Lord. Amen?
Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakapalad ng pamilya na ang kanilang mga partner sa buhay ay mga godly people. Mapalad ang isang pamilya na ang kanilang partner sa buhay ay tumanggap kay Kristo, isang tunay na ligtas. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, if we can't win our loved ones, it doesn't mean that we need to quit in serving the Lord. Kung hindi natin maakay ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, hindi po ibig sabihin ito na ikaw ay dapat tumigil sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? It doesn't mean that we need to stop in worshiping our God. Hindi po ibig sabihin ito na kung hindi mo sila maakay sa Panginoon, ay tumigil ka na sa pagsamba sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. No. Hindi po yan ang ibig sabihin niyan. Amen po ba? Kaya nga, isa sa mga halimbawa po dito, nandito ng ating mga kapatira, si Brother Jason, hindi man niya kasama kanyang asawa at anak, pero patuloy na sumasampa, patuloy na nagpapagamit, patuloy na naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? At nandito rin po si Brother Edwin. Almost 3 years na, or 4 years na umaating dito, hindi kasama ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid, but still, naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? So hindi man natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay, pero we did something for them to be saved. So, kailangan natin magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan natin patuloy na sumamba. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, tunay na mahirap mag-akay ng kaluluwa. At sabi nga po dito sa Mark chapter 2 verse 3 and 49 po yung pong Bible. Ano po sabi po dito? At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. So yung lumpo ay talagang pinagtulungan na. Amen? Talagang inusong na ng 4, dinala kay Kristo. At nang hindi sila mga kalapit sa Kanya, dahil sa karamihan ay kanilang pinakbak ang bubungan ng Kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang kinahiga ng lumpo. So mga kapatid, mga minamahal, sa pag-aakay ng kaluluwa, each one bring one, we need passion. Kailangan talaga mayroon tayong awa, mayroon tayong pag-ibig sa kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Sapagkat kung wala yung awang ito, kung wala ang pag-ibig na ito sa kaluluwang ito, mahirap talaga ang mag-akay ng kaluluwa. Amen? So dahil mahal ng 4 na ito ang kanilang kaibigan na lumpo, di ba? Mahal nila, talagang sila po ay nagtiis, sila po ay nagpakapagod, usungin ang taong lumpong ito. At talagang hindi nila mailapit kay Kristo sapagkat madaming mga tao na talagang nagsisiksikan, umakyat sa bubong, binaklas ang bubong, at saka ibinaba ang lumpo. So kaya mga kapatid, mga minamahal, we need passion, we need patience. Yun ang kailangan sa pag-aakay ng kaluluwa. Marami na akong nasira na salita ng Diyos, pero talagang ganon. Maraming taong ayaw maniwala, maraming taong hindi naniniwala. Pero ganun pa man, nagpapatuloy pa rin po. So we need patience. Kailangan talaga ng pagtitiis. Para sa mag-asawa, pagtitiis po yan. Kailangan tanggapin ninyo kung sino ang inyong asawa. Amen? Amen. Sapagkat nobody's perfect. Nobody's perfect. Amen? Kaya doon sa pag-asawa ay pagtitiis. Amen? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. So nandoon yung passion, nandoon yung awat habag sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat maawa din tayo sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Dapat kaawaan natin sila, mahalin natin sila. Amen? At sana mga kapatid, mga minamahal, sinong pa man yung taong nasa ating paligid, mamahalin natin yan. Kasi kung minamahal lang natin yung mga taong gumagawa sa atin ng mabuti, we are hypocrites. Diba? So tayo po ay hindi kaibig-ibig, tayo po yung minahal ng Diyos. Kaya ang taong ito, kahit yan kaaway mo, ibigin mo siya. Amen? Ay ngayon, talagang kapag kaaway. Talagang nakakalungkot, Pilipino sa Pilipino, siraan ng siraan. Di ba?
At talaga kapag nakakaangat yung isang tao, hihilahin pababa. So mga kapatid, mga minamahal, we need passion, we need patience. At Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Walang pinili. Diba? Yes, amen. Eh sabi ng Bible, Christ died for us. Hindi naman Christ died for the chosen. Hindi naman sinabi na Christ died for the elect, kundi Christ died for us. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are not Calvinist, pero Calvinist tayo. So mga kapatid, mga minamahal, we need passion, we need patience. Luke 23 verse 34, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Luke chapter 23 verse 34, then said Jesus, Father, forgive them. Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Mga kapatid, mga minamahal, talagang sa buhay natin, may mga taong gagawa ng hindi maganda sa atin. Pero anong ginawa ni Kristo? Diba? Ipinag-pray pa niya, Father, forgive them. So nandoon makikita natin sa pag-aakay ng kaluluwa, nandoon ang kanyang patience, nakapako sa krus. Diba? Nakapako sa krus sa loob ng 9 oras, tumutulo ang dugo na uuhaw. Amen? So mayroon siyang koronang tinik na napakasakit, pero tiniis ni Kristo ang lahat ng ito. Sa pag-aakay ng kaluluwa, we need patience, we need passions. Si Kristo ay nagkaroon ng pag-ibig sa atin. Si Kristo ay naawa sa atin. Si Kristo ay nagtiis sa atin. Kaya ganun din, mga kapatid, kapag tayo mag-aakay ng kaluluwa, aakayin natin ang ating mga mahal sa buhay, ipag-pray natin sila. Huwag natin agad subuan. So we need patience. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Father, forgive them. Napakatindi ng ginawa ng tao kay Kristo. Napakatindi ng ginawa ng tao sa Diyos. Pero ang sinabi ng Panginoon, Father, forgive them. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ang tao na nasa ating paligid nakagawa ng hindi maganda sa atin, patawarin po natin. Tayo ay magpatawad. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Huwag tayong gaganti. Amen po ba? Huwag tayong gaganti. Kaya mga kapatid, napakaganda talaga na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa, kamag-anak, kaibigan, maakay kay Kristo. Sapagkat kapag sila tumanggap kay Kristo, nababago ang buhay. Amen? Nagkakaroon ng pagbabago. So mga kapatid, John 15 verse 5. Ano pa po sabi ng John 15 verse 5? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. So sa pag-aakay ng kaluluwa, each one bring one. We need power, we need presence of God. Hindi natin ito kaya ng mag-isa. So kung ako lang, hindi ko kayo madadala lahat dito. So kailangan natin kapangyarihan, presensya ng Diyos. Huwag natin sasabihin nakapag-aral ako, huwag natin sasabihin magaling ako. Amen po ba? Huwag natin sasabihin magaling ako magsalita, kaya ko sila naakay sa Panginoon. No. So kapangyarihan ng Diyos kung bakit ang tao ay naaakay kay Kristo. Yung presensya ng Diyos ay nandoon kung bakit kayo ngayon ay naririto sa ating bahay-sambahan, sumasamba, nagpupuri, naglilingkod sa ating Diyos. Amen? Amen. So mga kapatid, yun po ang tatandaan natin. Kaya sa pag-aakay ng kaluluwa, kailangan natin mag-pray. So we need power and presence of God. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, each one, bring one. Balikan po natin ang Mark chapter 2, verse 3 and 4. Okay lang po yan na may mga bata nagliligalig, huwag lamang yung mga matatanda na, no? Mahirap kasi kapag yung matanda nagligalig din yan eh. Diba? Siyempre, bata yan, iiyak yan, pero pag tumanda din yan, titigil din yan. So, Mark chapter 2, verse 3 and 4. So sabi po dito, mga kapatid, mga minamahal, at sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo.
lumpo, mga kapatid. So mga kapatid, mga minamahal, God uses sickness. God uses sickness for us to be saved. Amen? Ang tao, alam nyo ang tao, dahil sila'y malakas, nakakalimot sa Diyos. Dahil sila'y malakas, hindi naaalala ang Diyos. Pero kapag may sakit na, doon sila lalapit sa Diyos. Doon sila tatawag sa Diyos. Doon nila hahanapin ang presensya ng Diyos. Doon nila hahanapin yung awa ng Diyos. Doon nila hahanapin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kailan sila ay mayroong karamdaman. Amen? So mga kapatid, huwag natin hintayin na tayo magkaroon ng karamdaman bago tayo maglingkod sa Diyos, bago tayo maglingkod kay Kristo. Huwag natin hintayin na tayo magkaroon ng karamdaman bago tayo lumapit sa Diyos. So God uses sickness for us to be saved. So yun pong makikita natin sa ibang tao. Kung kailan sila may sakit, talagang hindi na sila makabangon sa kanilang higaan, ay saka nakakaalalang tumawag sa Diyos. Ito ang nakakalungkot na sitwasyon sa buhay ng isang tao. Noong maganda ang buhay, punta dito, pasyal doon, bili nito, bili noon, inom dito, inom doon, piso dito, piso doon. Yun ang kanilang buhay. At noong nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng matinding karamdaman, saka tumatawag sa Diyos. At ang nakakalungkot, mga kapatid, mayroon ng karamdaman, ayaw pang tumawag sa Diyos. Mayroong ganun tao, naghihirap na, ayaw pang lumapit sa Diyos. Diba? So mga kapatid, God uses sometimes for us to be saved. Upang ang tao ay maligtas. Diba? Sa ating buhay, huwag natin hintayin ang ating mga mahal sa buhay na sila po ay magkasakit, magkaroon ng matinding karamdaman, saka natin sila aakayin kay Kristo. Diba? So mga kapatid, sana habang mayroon tayong oras, mayroon tayong panahon, mag-akay tayo ng kaluluwa. Dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay kay Kristo. Amen? Kaya nga si Brother Andrew, nung maligtas sa ibang bansa, sa mga bansa ito naligtas, UAE. So nagmadaling umuwi dito sa Pilipinas para ibahagi ang kaligtasan sa kanyang mag-ina at biyaya ng Panginoon na kasama na ligtas tumanggap kay Kristo ang kanyang mag-ina at nabautismuhan. Wala si Aileen, ano? Kasi nabanggit ko lang yung baptism kaya naalala ko si Aileen. Bumabsent yata. So mga kapatid, God uses sickness for us to be saved. And then God uses sickness for us to serve. Minsan, kung kailan meron tayong karamdaman, saka natin sasabihin, Lord, pagalingin mo ako sa aking karamdaman, maglilingkod na ako sa iyo. Diba? So mga kapatid, wala tayong karamdaman ngayon, wala tayong sakit ngayon. Ito ang oras, ito yung panahon, dapat tayo naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Hindi tayo pinagbawalang magtrabaho, hindi tayo pinagbawalang pumasok sa school, hindi tayo pinagbawalang mag-aral, pero sana mayroon tayong ginagawang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Hindi tayo pinagbawalang kumita ng pera, hindi tayo pinagbawalang mamasyal. Pinagbawalan ba tayo? No. Pero sana huwag natin kalimutan ang maglingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? Kasi ang pamamasyal, pwede namang gawin ng ibang araw yan. Tama po ba? Na ang pamamasyal pwedeng gawin natin nang hindi maapektuhan ang ating pagsamba, hindi maapektuhan ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ang ating pagtatrabaho, pwede natin gawin yan nang hindi naapektuhan ang ating pagsamba sa Diyos, paglilingkod kay Kristo. Amen? Kaya ang ibang tao, talagang kinanya na ang lahat ng araw. Mula Lunes hanggang Linggo ay trabaho. Hindi lamang sa araw nagtatrabaho, hanggang gabi ay nagtatrabaho pa rin. Walang problema sa pagtatrabaho. Pero sana huwag kalimutan ang paglilingkod kay Kristo. Amen? Kaya salamat sa inyo po na naririto ngayon na sumasamba at naglilingkod kay Kristo. Salamat sa inyo na talagang hindi nyo ipinagpapalit ang araw ng linggo para sa trabaho. Hindi nyo ipinagpapalit ang araw ng linggo sa pamamasyal. Hindi nyo ipinagpapalit ang araw ng linggo sa anumang okasyon sa mundong ito. Amen? Salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. So mga kapatid, mga minamahal, God uses sickness for us to serve. God uses sickness for us to stay away from sin. So mga kapatid,
Ang tao, ayaw makinig sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ba? Pinagbabawalan ng huwag magbisyo, pinagbabawalan ng huwag mag-inom, pinagbabawalan ng huwag manigarilyo. Pero dahil malakas pa, wala pa nararamdaman, sige pa rin. Pero kapag doktor na ang nagsabi, ay doon makikinig sa doktor, di ba? Kapag nagkaroon na ng karamdaman, pupunta sa doktor. At kapag sinabi ng doktor, balik ka next week ha, abay bumabalik. Pero kapag ang pastor ang nagsabi, balik ka next week ha, hindi na balik. Buti pa sa doktor, nakikinig. So mga kapatid, mga minamahal, ang sickness na ito, itong mga karamdamang ito, ginagamit ito ng Diyos upang tayo ay lumayo sa mga kasalanan. Upang tayo ay tumigil sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana huwag natin hintayin na tayo po ay talaga magkaroon pa ng karamdaman bago natin itigil ang mga pisyong ito. Bago tayo lumayo sa mga pisyong ito. Huwag nating madamay o mapahamak ang buhay na ito bago tayo tumigil. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, marami nang napahamak sa mga pagsusugal. Marami nang napahamak sa mga pagbibisyo. Marami nang naaksidente sa motor dahil sila'y lasing. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, God uses sickness for us to stay away from sin. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, habang malakas pa tayo, maglingkod na kay Kristo. Amen. At habang malakas pa kayo, mahalin nyo na ang inyong mga asawa. Amen? Amen. Amen. Amen, amen. Amen kayo, mga boy. So habang malakas pa, mahalin nyo na ang inyong mga asawa. Amen? Amen. Amen. Ako ramdam ko, pag ako'y nagkasawa, macho ako. Macho rin. Kasi may kasabing, happy wife, happy life. Tapos tayo dyan. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, God uses sickness. Mga kapatid, much people nowadays, alam niyo ba kung ano? Much people nowadays are living like that they don't need the Lord our God. Maraming mga tao ngayon nabubuhay na para bagang hindi nila kailangan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ganyan ang makikita ninyo sa ibang tao. Di ba? Na talagang para bagang sila'y nabubuhay para lamang sa kanilang sarili. Sila'y nabubuhay para lamang sa kanilang pamilya. Na parang hindi nila naaalala ang Diyos. Nakalimutan na nila ang Diyos sa kanilang buhay. So mga kapatid, huwag natin kalimutan ang Diyos sapagkat si Kristo ang nagbigay ng buhay na ito. Amen? Si Kristo ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Yes. So lahat ng meron tayo, galing ito sa Diyos. Kaya lang talagang nakakalungkot, sinasabi ng maraming tao, magaling ako, masipag ako, kung bakit ako'y nagpapatayo ng bahay. Masipag ako, may trabaho ako, kung bakit ako'y mayroong ipon. No, lahat ng mayroon tayo, ito'y galing sa Diyos. Yung iyong buhay na yan, ang kalakasan mo, kalusugan mo, galing iyan sa Diyos. So hindi ka malakas dahil sa vitamins mo, hindi ka malakas dahil sa mga pagkain kinakain mo, kundi malakas tayo, malusog tayo dahil sa Diyos kay Kristo. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong mabuhay na para bagang walang Diyos, walang Kristo. Amen? Much people nowadays are not remembering the Lord our God. Hindi na nila naaalala pa ang Diyos sa ating panahon ngayon. Tingnan nyo, may gera na. Abay, ano pang ginagawa ng ibang tao? Sugal pa rin dito, sugal doon. Diba? Nagkakagulo na. Anong ginagawa ng ibang tao? Away dito, away doon. Nagkakagulo na. Anong ginagawa ng ibang tao? Inom dito, inom doon. Away dito, away doon. So mga kapatid, mga minamahal, nabubuhay sila na para bagang walang Diyos, walang Kristo. At nakalimutan na talaga ng ibang tao ang Diyos si Kristo. Amen? So mga kapatid, bakit nangyayari ito sa ibang tao? Why? They are famous. Yan po yung isang dahilan. Sikat sila eh. Kaya talagang hindi na sila nakakaalala sa Diyos. Amen? Gusto pa ng ibang Kristiyanong sumikat. Yun ang nakakalungkot. Ang ibang tao nakakilala kay Kristo, tinalikuran ang pagsikat.
Amen po ba? Tinalikuran ang pagsikat. So katulad na lamang po yung isang member ng sex bomb at si Cesar Montano, nakakilala kay Kristo, tumanggap sa ating Panginoon Jesus, tinalikuran ang pagsikat. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung dahilan na kung bakit ang mga tao sa mundong ito nakakalimot sa Diyos kay Kristo dahil sila ay sikat. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ano pa? Ano pa yung dahilan? They are financially abundant. Kung bakit talaga ang ibang tao ay nabubuhay na parang hindi kailangan ng Diyos. Ay marami akong pera, sagana ako, mayaman ako, wala na akong kailangan. Ganon yung ibang tao. Diba? So mga kapatid, kahit masagana ka, kahit mapera ka, kahit mayaman ka, kahit malakas ka, tayong lahat kailangan natin ang Diyos si Kristo. Yun ang totoo. Saan man tayo pumunta, anumang sitwasyon mayroon tayo, kailangan natin ang Diyos si Kristo. Amen. Kaya mga kapatid, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Each one, bring one. Amen? So, ipaalam natin sa kanila that all people need the Lord. Lahat tayo, kahit tayo maganda ang buhay, maganda ang sitwasyon natin, kailangan natin ang Panginoon. Yun ang totoo. So they are financially abundant, they have plenty of friends. Kung bakit ang tao ay talagang nakakalimot sa Diyos, nabubuhay na parang walang Kristo, sapagkat marami silang kaibigan. Amen? So mga kapatid, hindi masama magkaroon ng kaibigan. Sana ang ating kakaibiganin ay yung talagang may takot sa Diyos. Amen po ba? Sana yung ating kakaibiganin ay yung tayo ay ilalapit sa Diyos, hindi tayo ilalayo sa Diyos. Amen? Pipiliin ang kakaibiganin. Hindi masama ang makipagkaibigan. Amen po ba? Kaya maraming mga kabataan ngayon na napapahamak kasi hindi na sila pumipili ng kanilang sasamahan, kanilang kakaibiganin. Diba? So, hindi masama ang makipagkaibigan. Pero ganun pa man, dapat ay piliin. So mga kapatid, mga minamahal, God uses sickness for us to be saved, to serve, and to stay away from sin. And then, pangalawa po, each one bring one. Ang sabi po ng Matthew 24, verse 33. Tingnan po natin, Matthew 24, verse 33. Sabi po ng Bible, verse 33. So likewise, when ye shall see all these things, kapag nakita nila lahat ng mga bagay nito, know that it is near, even at the doors. So, nakikita na natin yung mga signs of Christ's return. Nakikita natin yung mga palatandaan na sinabi dito sa salita ng Diyos. Lahat ay nangyayari na. Amen po ba? So, and then tingnan po natin ang Matthew 24, verses 6 to 8. Ano po sabi po ng verse 6 to 8? Sabi po dito sa verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Makakarinig kayo ng digmaan. Makakarinig kayo ng mga ugaw ng digmaan. See that ye be not troubled. Huwag kayong matakot. Amen po ba? Huwag kayong matakot kung tumataas na ang gasolina. Huwag kayong matakot na tumataas ang diesel. Huwag kayong matakot kung mayroon ng digmaan nangyayari sa ibang bansa. Tayo ay may Diyos, tayo ay may Kristo. Hindi nais ng Diyos na tayo ay pagharian ng takot. Amen? Sabi po dito, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, magkakaroon ng kagutuman, pestilences, salot, and earthquakes in diverse places. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. And then verse 8, all these are the beginning of sorrows. Ang lahat ng ito ay simula ng kalungkutan. So mga kapatid, mga minamahal, God uses signs for each one, bring one. Ginagamit ng Diyos ang mga palatandaan ito. Ginagamit ng Diyos ang mga digmaang ito upang ang mga Kristiyano ay huwag na magtulog-tulugan, upang ang mga Kristiyano ay maglingkod na sa Diyos kay Kristo, upang tayo lahat ay mag-akay na ng kaluluwa. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, kahapon,
Merong bumili kina Brother Luis galing sa Ludlod. At dito nakabot ng pag-aakay ng kaluluwa. So wala pong masama kahit saan tayo makabot. Diba? So nakita ko lang doon na maaaring kaya napapunta na rin dito ay dahil nga nakikita ang mga nangyayari sa ibang bansa. Diba? So ganun sila kainit sa pag-aakay ng kaluluwa. Ganun sila porsigido mag-akay ng kaluluwa na talagang ituro si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas sapagkat ang mundo ito'y bulag sa katotohanan. Amen po ba? So nakaabot na sila dito. At masaya naman ako. Natutuwa naman ako kung sila'y makaabot dito. Sapagkat talagang kung ako lang, kung tayo lang, hindi natin kaya ang buong mataas na kahoy. Amen? Ilan ang population dito? Sapagkat kung hindi man ako yung gamitin para maligtas ang mga tao ito, maaaring sila ang gagamitin para yung mga tao na bahaginan ko na ng salita ng Diyos, na bahaginan ko na, naturuan ko na ng kaligtasan, na talagang hindi pa rin nanampalataya, maaaring sila ang gamitin. So mga kapatid, mga minamahal, God uses the signs for each one, bring one. Kung nakikita nyo na talagang nangyayari ang mga nakasulat dito sa Bible, na talagang ang Bible ay salita ng Diyos, totoo ang mga nakasulat dito, na talagang ang lahat ng nakasulat dito ay mangyayari, mag-akay na tayo ng kaluluwa. Amen? Akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi yung lagi natin iisipin pa yung mga kamalian ng ating kapwa. Minsan doon lagi nakatingin ang mga tao, mga Kristyano, doon sa pagkakamali ng kanyang kapwa. So huwag na natin tingnan yun, ang tingnan natin yung ating sarili. Tingnan natin na tayo lahat ay haharap kay Kristo. Malapit na tayong humarap sa Diyos kay Kristo. Amen? Malapit na. Hindi natin pwedeng sabihin, ay matagal pa. Di ba? Matagal pa. Hindi natin pwedeng sabihin po yun na matagal pa. Kasi binanggit din sa Bible na talagang malapit na kaysa doon sa ating inaasahan. Nearer than that we believe. So yun po'y mababasa natin sa Romans chapter 13. Di po ba? Tingnan na natin, Brother Edwin, sa Romans chapter 13 verse 11, kung hindi ako nagkakamali. Sabi po dito sa verse 11, sa Romans chapter 13 verse 11, kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na tayong magtulog-tulugan. Verse 11, yan, sinabi po dito, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. So huwag na tayo magtulog-tulugan pa, huwag na tayo magsawalang ibo, for now is our salvation nearer than when we believe. So huwag natin sabihin, matagal pang bumalik si Kristo. No. Matagal pa tayong humarap kay Kristo, mahaba pang aking buhay. Maigsi ang buhay sa mundong ito. Maigsi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, each one, bring one. So alam niyo po, ano pa sabi ng Acts chapter 2 verse 20? Tingnan po natin ating pong Bible sa Acts chapter 2 verse 20. Sabi po ng Acts chapter 2, the sun shall be turned into darkness. Ang araw ay talagang magdidilim. And the moon into blood. So nakikita natin na talaga nagkakaroon po ng blood moon. Amen po ba? Ilang beses na nagkaroon ng blood moon. Kaya ang Bible, salita ng Diyos. Lahat ito ay salita ng Diyos. Amen? Ang iba nagtuturo na sinasabi nilang ang Bible ay naglalaman daw lamang ng salita ng Diyos, na sinasabi nila na ang Bible daw ay hindi lahat salita ng Diyos. That is wrong. Right. Amen? Bible, lahat po ito ay salita ng Diyos. Ang nakasulat dito, totoo at nangyayari. Kaya yan, nasabi po diyan, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. So nangyari na ilang beses po yan before that great and notable day of the Lord come. So mangyayari muna ang mga bagay na ito bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. Right. Yes. Kaya mga kapatid, mga minamahal, each one bring one. Mag-akay na tayo ng kaluluwa. Akayin natin ang ating mga mahal sa buhay.
hikayatin natin sila, i-encourage natin sila maglingkod sa Diyos kay Kristo. Pwede naman magtrabaho ng nakakapaglingkod sa Diyos. Amen? So marami dito mga nagtatrabaho, may trabaho, pero bakit nagagawa maglingkod sa Diyos kay Kristo? Diba? So each one bring one. So mga kapatid, alam nyo, these signs, mga signs na ito, warn us, nagbibigay sa atin ng babala. Amen po ba? Pero sa ibang tao, parang hindi ito nagiging babala sa kanila eh. Bakit? Kasi tuloy pa rin sila sa kanilang buhay. Tuloy pa rin sila sa kanilang pagbibisyo. Tuloy pa rin sila sa kanilang mga kalayawan. Amen? So these signs, mga kapatid, mga minamahal, una, warn us to reach our loved ones. Ito'y nagbibigay sa atin ng babala upang abutin natin, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Napakasarap talaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Napakasarap talaga na lahat ng miyembro ng pamilya magkasama dito every Sunday, sumasamba, nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos kay Kristo. Amen? So, itong mga signs na ito ay nagbibigay sa atin ng babalang akayin ang ating mga mahal sa buhay. Ang mga signs na ito ay nagbibigay sa atin ng babala to repent. Amen? Na ito po ay talagang nagsasabi sa ating pagsisihan na natin, talikuran na natin ang ating mga kasalanan. Judge, tingnan po natin ang Matthew chapter 7 verse 1. Matthew chapter 7 verse 1. Judge not, that ye be not judged. So huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan. Then tuloy nga natin yan, verse 3. Sabi po dito, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? So magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Huwag natin tingnan yung mga kasiraan ng ibang tao. Amen po ba? Ang tingnan natin yung ating sarili. Yan minsan na nakikita natin sa mga politician. Siraan sila ng siraan na sa halip ay dapat magtulungan. Tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayo magsiraan. Tayo ay magmahalan. Tayo ay magpatawaran sa isa't isa. Amen? So, tingnan naman natin yung mga nagagawang mabuti ng ating kapwa. Diba? Kasi yan ang nakikita ko sa Facebook eh. Talaga sa Facebook. Wala na silang ginawa kundi ibagsak ang leadership ng ating presidente. Diba? Yun yung nakikita ko eh. Tapos ang kanilang itataas yung wala na sa pamumuno. So dapat ang namumuno, suportahan. Dapat ang namumuno ay ipag-pray. Dapat ang namumuno ay tulungan. Hindi dapat ibinabagsak. Amen po ba? So yun ang ginagawa ng ibang tao. Nakikita ang pagkakamali ng iba, pero ang kanilang pagkakamali na mas malaki pa sa pagkakamali ng tao ito ay hindi nila nakikita. Amen po ba? So lahat tayo ay nagkakamali. Nobody's perfect. Wala namang perfect dito. So these signs warn us to reach our loved ones, to repent, and to render our life to God together with our families. Yun ang maganda. Na talagang ang bawat pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Walang iwanan. Amen? So, sabi po ng Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen po ba? So, iharap natin ang ating katawang ito, ang buhay na ito kay Kristo bilang isang haing buhay. Habang nabubuhay pa, maglingkod na sa Diyos kay Kristo. So yun po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, huwag na natin isipin pang lumayo. Maaari ang ibang Kristyano nagpapakasaya sa kanilang buhay.
Ang ibang Kristiyano ay hindi naglilingkod. Ang ibang Kristiyano ay iniwan ang ministry. Dating nasa choir, dating soul winner, di ba? Dating nasa Sunday school teacher, pero nasaan na ngayon sila? Pinili ang mundong ito. Kaya nga, sabi ng Bible, for Demas hath forsaken me, having loved his present world. Huwag nating tularan ang ibang Kristiyano na pinili ang sanglibutan ito, inibig ang mundong ito. Huwag natin silang tularan. It is the time, now is the time to worship. Now is the time to serve the Lord our God together with our families. So yun po mga kapatid, to render our life to God together with our families. Then, next, Psalms 133 verse 1. Psalms 133 verse 1. Sana ang mga kaguluhang nangyayari sa ating paligid, itong mga palatandaan ito ay magtulak sa atin, ipinagbibigay sa atin ng babala to reunite us. Sabi po ng Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda sa isang tahanan, sa isang pamilya nagkakaisa. Amen po ba? Kaya mga anak, ay susunod sa inyong magulang. Diba? Mga mag-asawa, magmahalan, magsunuran. Amen po ba? Alright? Happy wife, happy life. So mga kapatid, it is, balik mo doon, brother din. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya bilang tayo yung mga Pilipino, bilang tayo nandito sa bansang ito, dapat tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan. Amen po ba? Huwag natin silang tularan na talagang ang hanap, ang nais ay guluhin ang bansang ito. Huwag natin silang tularan na talagang ang nais ay papagsakin ang ating gobyerno. Amen? So dapat dito as a church, as members of Jesus Christ Bible Baptist Church, sana makita sa atin ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan. Amen? Tayo ay mayroong family camp. Sana lahat tayo ay nakasama doon sa ating family camp. Kung talagang tayo ay mayroong pagkakaisa. At sana kapag nandun na tayo sa camp, sundin natin ang mga rules and regulations. Amen? Kapag sinabing lights off, tulog na. Wala nang maglalaro ng cellphone, wala nang maglalaro ng ML. Amen? Last mga kapatid, mga minamahal, God uses, sabi po dito, sa verse 3 and 4 ulit, ng ating pong binasa, sinabi po dito sa mga talata, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of four. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. So mga kapatid, last, God uses the same soul or people for each one bring one. Tayo po ang nasa katotohanan. Tayo po ang nasa liwanag. Ang bulag ay hindi makakapag-ahay. Kung bulag ang mag-aakay sa kapwa bulag, saan sila mapupunta? Diba? So tayo po ay mga ligtas tumanggap kay Kristo na nampalataya sa ating Panginoon Jesus. Nakaalam tayo ng katotohanan. Tayo po ang gagamitin ng Diyos upang mag-akay ng kaluluwa. Amen? Ang sabi po ng Roma chapter 10, tinan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 10, beginning verse 13. Tinan po natin. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan po ang sinabi po ng mga talata. Ang tatawag sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Diba? Maliligtas. Wala naman pong ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit sa sukat natin ikaligtas.
Hindi pangalan ni Brother Luis, ni San Luis, di ba? Hindi pangalan ni Brother Edwin, hindi pangalan ni Brother Andrew, hindi pangalan ni San Pedro o ni na Peter, kundi pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang ating kaligtasan. Amen? At sinabi nga po dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang tatawag sa ating Panginoong Hesus ay maliligtas. And then sabi pa dito sa 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano silang tatawag kay Kristo kung hindi naman sila nananampalataya? Ano po ba? And then sabi pa dito, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano silang mananampalataya kung hindi naman sila nakakapakinig ng salita ng Diyos ni Kristo? Kaya tayo mga kapatid ang gagamitin upang tayo po'y makapag-akay ng kaluluwa. And how shall they hear without a preacher? Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral, kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos ni Kristo? Amen? Lahat tayo po dito ay bunga ng soul winning. Amen po ba? Amen. Mayroong mga nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Nagturo sa atin na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Si Kristo lamang at ang kaligtasan ay sa pananampalataya na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So lahat tayo ay bunga ng soul winning. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, inaasahan sa ating lahat na tayo ay magdadala ng bunga, mag-aakay ng kaluluwa. Each one, bring one. So mga kapatid, mga minamahal, tuloy po natin. Ano pa po sabi po dito? 15, and how shall they preach except they be sent? So mga kapatid, tayo po ay ligtas. Ang pangangaral ng kaligtasan ay hindi sa pastor lamang. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay hindi sa pastor lamang, hindi sa worker lamang. Ito po ay para sa ating lahat. Amen? Sabi nga po ng Matthew 28 verse 19, go ye and teach all nations. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So humayo, turuan ang lahat ng mga bansa o turuan ang lahat ng tao. At kapag ang mga taong ito'y sumampalataya kay Kristo, naligtas na, tumanggap kay Kristo, ay saka babautismuhan. Amen po ba? Napakalino naman, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Pero ang ginagawa ng ibang denominations, babautismuhan muna, tapos wala nang ginagawang pagtuturo. So, ang babautismuhan na turuan ang salita ng Diyos, ang babautismuhan yung nanampalataya kay Kristo, ang babautismuhan ay yung ligtas. Ang bautismo ay hindi nakakapagligtas. Ang bautismo ay hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, God uses the saved people. So mga kapatid, don't stop sharing the gospel of Christ. Amen. Kung tayo man ay mapuno na dito, huwag tayong titigil. Amen? Sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat ay magsipagsisi sa mga kasalanan, ang lahat ay maligtas. Amen po ba? So yun po ang kalooban ng Diyos. Don't stop sharing the gospel of Christ. Sabi nga po ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So ang kapangyarihan ng Diyos ay kalilitas natin lahat ay sa bawat isa na sasampalataya kay Kristo. Yun po ang kaligtasan. Hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. Tama po ba? Say amen. Gutom na ba kayo? Say amen. Nag-amen nga. Sinabi mo, Pastor eh. Okay, so mga kapatid, matatapos na tayo. Don't stop soul winning. Huwag po tayong tumigil sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? Amen. So nung pandemic, mga kapatid, mga minamahal, araw-araw akong lumalabas.
nag-share ng kaligtasan, nag-share ng salita ng Diyos, sapagkat people need the Lord. Yun po ang totoo. Marami noon ang talagang nawawala na ng pag-asa. Kaya ang ginawa ko po noon, ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi si Kristo upang ang mga taong itong nawawala ng pag-asa ay huwag silang ma-discourage, huwag silang bumigay, huwag silang sumuko. Amen po ba? So mga kapatid, don't stop surrendering. Huwag natin itigil ang ating pag-aakay ng kaluluwa. Don't stop in serving the Lord. Huwag tayong tumigil. Sapagkat tayo po ang gagamitin ng Panginoon upang ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala kay Kristo, maakay sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, to God be the glory. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay nandyan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay nagagamit sa kanyang gawain. Salamat sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So to God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yumuko, pumigit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, salamat. Salamat na kami po ay inyo pong iniligtas. Salamat na kami po ay tinubos mo po, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko po Panginoon, patuloy po kayong magligtas sa lahat ng dako ng mundong ito. At dalangin ko rin po Panginoon na kilusin mo po ang bawat isa, na talagang ang bawat isa ay mag-akay ng kaluluwa, ang bawat isa ay magbahagi ng salita mo po, ibahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ibahagi na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa reliyon, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo na ang aming Panginoong Jesus ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. Tulungan mo po kami na maakay po namin ang aming po mga mahal sa buhay. Maakay sila sa katotohanan. Talikuran nila ang mga maling katuruan na kanila pong nakagisnan. Salamat po Panginoon, binigyan mo po kami ng knowledge at wisdom. Salamat po Panginoon na kami inyo pong ginabayan. Salamat po Panginoon na binibigyan mo po kami ng lakas upang kami po ipatuloy na makapaglingkod po sa inyo. Binibigyan mo po kami ng lakas upang gawin kung ano ang tama. Binibigyan mo po kami ng lakas upang iwaksik ang gawa ng kaaway. Salamat po Panginoon sa inyong pong presensya this morning at hindi lamang po ngayong umaga, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, saan man po kami naroroon. I believe na nandun po ang inyong pong gabay sa amin. Ama, salamat. Ano man ang nangyayari sa aming pong paligid sa mundong ito, kami ay patuloy na magpupuri at maglilingkod at magpapasalamat sa iyo. Sapagkat kami po ay naniniwala that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Banal Espiritu, puspusin mo po kami. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Dinggin mo po ang kanilang panalangin. Sagutin mo po at ipagkaloob ang kanilang panalangin. Banal Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.